Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, GMRC, Grade 4, Quarter 3, Aralin 2. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa pagtupad ng tungkulin ng pamilya sa kapwa. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Naisa sa buhay ang pagiging mapagmalasakit sa pamamagitan ng pakikiisa sa pamilya sa pagtugon sa pangangailangan ng kapwa. Una, nakapagsusuri ng mga tungkulin ng pamilya sa kapwa. Halimbawa, pagiging bukas palad sa mga nangangailangan, pakikiramay sa panahon ng krisis, pagtuturo sa mga batang walang magulang o tagapangalaga. Ikalawa, napatutunayan na ang pagtupad ng tungkulin ng pamilya sa kapwa ay dapat gampanan bilang bahagi ng kanilang tungkulin na maglingkod sa kapwa at mapabuti ang kanilang ugnayan. Ikatlo, na isasakilos ang mga pansariling paraan sa pagtupad ng tungkulin ng pamilya sa kapwa. Mga nilalaman. Pagtupad ng tungkulin ng pamilya sa kapwa. Mga pamamaraan ng pagmamalasakit sa kapwa sa iba't ibang kalagayan. Tungkulin ng pamilya sa kapwa. Unang araw. Maikling balik-aral. Lagyan ng chart ng nakangiting muka kung ang sitwasyon ay naglalarawan ng mga paraan ng pagmamalasakit. Lagyan naman ng nakasimangot na muka kung ang sitwasyon ay kasalungat ang kahulugan sa malasakit. Narito ang mga sitwasyon. Una, ayaw mandaya dahil masasaktan ang kalaro. Ikalawa, hindi tinuloy ang party para makapagbigay sa nasalanta ng bagyo. Ikatlo, kaabalahan at kapaguran sa pagtulong. Ikaapat, pag-aalala sa kapwa. Ikalima, pagbabalewala sa kapwa. Ikaanim, pagbigay ng ipon para sa mga nasalanta ng bagyo. Ikapito, pagbigay ng pagkain sa mahihirap. Ikawalo, pagkanya-kanya. Ikasyam, pagtulong sa nangangailangan. Ikasampu, walang panahon para sa iba liban sa sarili. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Panuto, pinagninilay-nilayan sa sosyolohiya ayon kay Crow. Ang implikasyon ng mga kabalintunaan upang maglahad ng mga pagtatalakay tungkol sa mga pagpapahalaga at relasyon nito sa pamilya. Basahin at kumpletuhin ang sumusunod na mga pangungusap ayon sa iyong sariling pag-unawa. Una, ang pamilyang may pagkilos ay aktibong gumagawa ng paraan upang matugunan ang pangangailangan ng bawat miyembro at maitaguyod ang maayos na pamumuhay. Ikalawa, ang pamilyang may tungkulin ay tumutupad sa mga responsibilidad ng bawat isa upang mapanatili ang kaayusan at pagkakaisa. Ikatlo, ang pamilyang may pagmamalasakit ay
nagpapakita ng malasakit at suporta sa bawat miyembro, lalo na sa panahon ng problema o hamon. Ika-4, ang pamilyang may pakikipagkapwa ay may mabuting ugnayan sa ibang tao at tumutulong sa komunidad. Ika-5, ang pamilyang may pagtupad ay tapat sa kanilang mga pangako at naglalaan ng oras para sa isa't isa. Ika-6, ang pamilyang walang pagkilos ay pabaya at hindi nagkakaisa sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Ika-7, ang pamilyang walang tungkulin ay hindi nagpapakita ng pananagutan sa isa't isa at nagdudulot ng kaguluhan sa pamilya. Ika-8, ang pamilyang walang pagmamalasakit ay hindi nagpapakita ng suporta o pagmamahal na nagreresulta sa kawalan ng pagkakaisa. Ika-9, ang pamilyang walang pakikipagkapwa ay hindi nakikilahok sa komunidad at walang malasakit sa kapakanan ng iba. Ika-10, ang pamilyang walang pagtupad ay hindi nagsasagawa ng mga pangako at nagpapakita ng iresponsableng asal. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Isang tanong, pinakamagandang sagot. Magbigay ng isang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng pamamaraan ng pagmamalasakit sa kapwa sa iba't ibang kalagayan at ang tungkulin ng pamilya sa kapwa na nagpapakita ng pagmamalasakit o compassion. Sagot mo at ang pinakamagandang sagot ng klase. Narito ang mga maaaring sagot. Una, pagbibigay ng pagkain sa kapitbahay na nagugutom. Ikalawa, pagtulong sa matanda sa pagtawid ng kalsada. Pangatlo, pag-aalay ng damit sa mga nasalanta ng bagyo. Pang-apat, pagbisita sa may sakit upang magbigay ng suporta. At pang-lima, pagsama sa community clean-up drive para sa kalinisan. Ikalawang araw. Kaugnay na paksa bilang 3, mga pamamaraan ng pagmamalasakit sa kapwa sa iba't ibang kalagayan. Pagproseso ng pag-unawa. Ang pamilya ay isang haligi ng lipunan. Sa lipunan, ang pamilyang Pilipino ay may mga pamamaraan ng pagmamalasakit sa kapwa sa iba't ibang kalagayan. Narito ang ilan sa mga maaaring harapin ng pamilyang Pilipino. Pagtutulungan at pagkakaisa. Isa sa mga hamon ay ang pagpapahalaga at pagtataguyod ng pagtutulungan at pagkakaisa sa loob ng pamilya. Mahalaga ang bawat miyembro ng pamilya na makiisa at magtagumpay sa pamamagitan ng pagtutulungan. Pag-aaruga sa mga nakatatanda. Ang tradisyonal na kultura ng pag-aaruga sa mga nakatatanda sa pamilya ay isang mahalagang bahagi ng lipunan. Ang pangangailangan ng mga nakatatanda sa kalinga at atensyon ay maaaring magdulot ng dagdag na responsibilidad para sa pamilya. Edukasyon ng mga kabataan. Ang pagbibigay ng tamang edukasyon sa mga anak ay isa sa mga pangunahing hamon. Kabilang dito ang pagsiguro ng mga magulang na may sapat na suporta para sa edukasyon at pag-unlad ng kanilang mga anak. Financial management. Ang epekto ng ekonomiya sa pamilya ay maaaring maging hamon.
ang wastong pamamahala ng pinansyal na yaman ng pamilya kasama na ang pagtitipid at pag-iwas sa utang ay mahalaga. Pagharap sa mga suliranin. Ang buhay ay hindi laging magiging madali at ang pamilya ay haharap sa iba't ibang mga suliranin. Ang kakayahan ng pamilya na magtagumpay sa harap ng mga pagsubok ay isang mahalagang bahagi ng pagtupad ng kanilang tungkulin sa isa't isa. Pagpapahalaga sa tradisyon at kultura. Ang pagpapasa at pagpapahalaga sa mga tradisyon at kultura ng mga Pilipino ay maaaring maging hamon lalo na sa gitna ng modernisasyon at pagbabago. Pagtuturo ng mga mahahalagang halaga o values. Ang pagtuturo ng mga moral na prinsipyo at mahahalagang halaga sa mga anak ay isang mahalagang bahagi ng pagiging magulang. Ito ay naglalaman ng pagtuturo ng respeto, pagiging matulungin, at pagmamalasakit sa kapwa. Sa kabuuan, ang pagtupad ng mga pamilyang Pilipino sa kanilang tungkulin sa kapwa ay nangangailangan ng pag-unawa, pagkakaisa at patuloy na pag-unlad. Ito ay isang proseso ng pagsasakripisyo at pagmamahal para sa kabutihan ng bawat miyembro ng pamilya at ng buong komunidad. Punan salita. Ilagay ang mga salita sa wasto nitong pagkakasunod-sunod upang makabuo ng pangungusap na magpapakita ng mga halimbawa ng pagmamalasakit sa kapwa. Isulat ang tamang sagot sa mga patlang. Una, mga salita, kalsada, matanda, at pagtulong. Ang patlang sa isang patlang upang makatawid sa patlang. Ang sagot, ang pagtulong sa isang matanda upang makatawid sa kalsada. Ikalawa, mga salita, mahihirap, makain, pagtulong. Ang patlang sa mga walang patlang tulad ng mga patlang at maralita. Ang sagot, ang pagtulong sa mga walang makain tulad ng mga mahihirap at maralita. Ikatlo, mga salita, kamag-aral, maunawaan at pagtulong. Ang patlang sa kapwa, patlang upang patlang ang takdang aralin. Ang sagot, ang pagtulong sa kapwa mag-aaral upang maunawaan ang takdang aralin. Ikaapat, mga salita, kapwa, pagbabahagi at talento. Ang bukal na patlang ng sariling patlang sa patlang. Ang sagot, ang bukal na pagbabahagi ng sariling talento sa kapwa. Ikalima, mga salita, magbigay, makakaya, nang hihingi. Ang pagkukusang patlang ng abot sa patlang sa mga taong patlang ng tulong. Ang sagot, ang pagkukusang magbigay ng abot sa makakaya sa mga taong nanghihingi ng tulong. Pinatnubayang pagsasanay, pagbabahagi ng sariling karanasan. Paano mo ipapakita ang pagmamalasakit sa kapwa sa mga sumusunod na kalagayan? Una, matanda na nahihirapang maglakad. Pagmamalasakit, aalalayan ko ang matanda upang makalakad ng maayos.
Tutulungan ko siyang makatawid sa kalsada ng ligtas. Hahanapan ko siya ng mauupuan upang makapagpahinga. Ikalawa, batang gutom na nakahiga sa kalye. Pagmamalasakit, bibigyan ko ng pagkain at inumin ang batang nakahiga sa kalye. Aayain ko siyang kumain sa isang maayos na lugar. Tatawag ako ng mga kinauukulan upang matulungan siya. Ikatlo, taong may mga kapansanan. Pagmamalasakit, tutulungan ko ang taong may kapansanan sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Aalalayan ko siya sa paggalaw o pagpunta sa kanyang destinasyon. Magbibigay ako ng pag-unawa at respeto sa kanyang kalagayan. Ikaapat, taong nasalanta ng bagyo o anumang uri ng sakuna. Pagmamalasakit, magbibigay ako ng pagkain, damit at inumin sa mga nasalanta. Makikilahok ako sa mga relief operations para makatulong sa kanila. Magpapakita ako ng pagdamay sa kanilang pinagdaraanan. Paglalapat at pag-uugnay. BTS, basa, tanong, sagot. Basahin at suriin ang pahayag sa mga talata. Sagutin ang mga gabay na tanong sa huli. Unang talata. Ang pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa ay hindi dapat naghihintay ng kapalit dahil kusa mong loob na ginawa ito at bukal sa loob mo ang pag-aalay ng pagtulong sa iyong kapwa. Kaya kapag ikaw ay nagmamalasakit at tumutulong sa isang tao, nararapat na huwag na maghihintay pa ng anumang kapalit sapagkat sa ginawa mo pa lang na pagtulong, may kapalit na ang iyong ginawang kabutihan at ito ay ang kinalugdan at kinatuwaan ka ng Diyos. Ikalawang talata. Sa pamamagitan ng pagmamalasakit natin sa kapwa, dito mas mahuhubog at mapapaunlad ang ating pagkatao. Nangingibabaw ang paggawa natin ng kabutihan para sa ibang tao. Nahuhubog ang ating pagkatao sa pamamagitan ng pagpili ng paggawa ng tama para sa ating kapwa. Kung tutuusin, may nabubuong kultura sa bawat pamilya natin na kakaiba sa ibang pamilya. Ito ang pamamaraan ng ating pamilya sa pagharap sa pang-araw-araw na hamon sa buhay na nakagawian na. Kung minsan, hindi maganda ang nahuhubog na kaugalian, pero ang ating mga ninuno ay nagpamana sa mamamayang Pilipino ng napakagandang kaugalian sa pagtugon sa mga hamon sa buhay ng pamilyang Pilipino. Ito ay ang pagmamalasakit. Gabay na mga tanong. Una, pagkatapos basahin ang talata, ano-anong mga salita o mga pinagsamang salita ang napakahalaga o makabuluhan para sa iyo? Ikalawa, ano sa palagay ng pangkat ang gustong ipahayag ng talata? Pasimplihan ang talata sa isang pangungusap lamang. Sagutin natin. Una, pagkatapos basahin ang talata, ano-anong mga salita o mga pinagsamang salita ang napakahalaga o makabuluhan para sa iyo? Ang sagot, ang pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa ay bukal sa loob at hindi maghihintay ng kapalit, sapagkat ang kabutihan ay natututunan sa pagpili ng tama para sa iba. Ikalawa, ano sa palagay ng pangkat ang gustong ipahayag ng talata? Pasimplihan ang talata sa isang pangungusap lamang. Maaaring sagot, ang pagtulong sa kapwa ay isang pagpapakita ng kabutihan na nagpapalago sa ating pagkatao at hindi inaasahan ng kapalit.
Ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang 4. Tungkulin ng pamilya sa kapwa. Pagproseso ng pag-unawa. Panuto, paano makakatulong ang sumusunod na mga pagpapahalaga sa tungkulin ng pamilya sa kapwa? Magbigay ng isang halimbawa. Tungkulin ng pamilya sa kapwa at mga halimbawa. Nationalism, cleanliness, humility, respect, thrifty, at compassion. Sagutin natin. Una, sa pagiging nasyonalismo o nationalism. Ang pamilya ay nagtutulungan upang mapanatili ang kalinisan sa kanilang komunidad at nagpapakita ng respeto sa mga lokal na kultura at tradisyon. Ikalawa, sa kalinisan o cleanliness. Ang pamilya ay sama-samang naglilinis ng kanilang kapaligiran upang mapanatili ang kalinisan sa kanilang paligid at maging modelo sa ibang tao. Ikatlo, sa pagiging mapagkumbaba o humility. Ang pamilya ay nagpapakita ng kababaang loob sa pagtulong sa iba, kahit hindi hinihingi at hindi nag-aasam ng anumang kapalit. Ika-4, sa pagiging magalang o respect. Ang pamilya ay nagtuturo sa mga anak na magpakita ng respeto sa kanilang nakatatanda at sa lahat ng tao sa komunidad. Ika-5, sa pagtitipid o thrifty. Ang pamilya ay natutong magtipid at magplano ng maayos upang matulungan ang mga nangangailangan at hindi gumastos ng labis. Ika-6, bilang mapagmalasakit o compassion. Ang pamilya ay nagbabahagi ng pagkain o gamit sa mga naapektuhan ng kalamidad at laging may malasakit sa kapwa. Pinatnubayang pagsasanay, pagtapat-tapatin, itapat ang mga pagpapahalaga sa ikalawang hanay sa tama nitong kahulugan sa unang hanay. Ilagay ang tamang sagot na titik sa patlang. Una, ito'y manifestasyon ng pag-ibig sa bayan o bansa. Ang sagot, letrang D, nasyonalismo. Ikalawa, ang hindi paggasta ng pera ng walang saysay. Ang sagot, letrang E, pagtitipid. Ikatlo, isang magandang ugali na may maayos na pakikitungo lalo na sa mga matanda. Ang sagot, letrang B, magalang. Ika-4, hakbang upang matiyak ang malinis at malusog na mga kondisyon. Ang sagot, letrang A, kalinisan. Ika-5, nagpapakita ng tunay na pag-aalala sa kapakanan ng iba. Ang sagot, letrang C, mapagmalasakit. Paglalapat at pag-uugnay, paglalarawan. Sa isang bond paper, mag-drawing o gumawa ng isang larawan na nagpapakita ng anumang pamamaraan ng pagmamalasakit sa kapwa sa iba't ibang kalagayan o tungkulin ng pamilya sa kapwa. Lagyan ng akmang pamagat ang iyong drawing o larawan. Gamitin ang nakapaloob na rubric sa pagmamarka ng sagot. Pamagat ng larawan at iyong pangalan.
Narito ang rubric sa pagmamarka ng drawing o larawan. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Tama, mali, dahilan o TMD. Sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon. Kung ang sumusunod ay mga pamamaraan ng pagmamalasakit sa kapwa sa iba't ibang kalagayan o tungkulin ng pamilya sa kapwa. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Narito ang mga kilos na nagpapakita ng mga pamamaraan ng pagmamalasakit sa kapwa sa iba't ibang kalagayan o tungkulin ng pamilya sa kapwa. Una, ang pamilya ay nagtitipid at nag-iipon upang may magamit sila at ang kanilang kapwa sa oras ng pangangailangan. Ang sagot, tama. Dahilan, ang pagtitipid at pag-iipon ay nagpapakita ng responsableng paghahanda para sa sarili at sa kapwa sa panahon ng pangangailangan. Ikalawa, hindi pagmamalasakit ang pagtulong sa mga nag-iibang bansa upang maghanap buhay. Ang sagot, mali. Ang pagtulong sa mga naghihirap ay isang malinaw na halimbawa ng pagmamalasakit at pakikibahagi sa kanilang kapakanan. Ikatlo, tapat ko, linis ko, ang sabi ng karatula. Ito ay halimbawa ng pagiging matapat sa kapwa. Ang sagot, tama. Ang pagiging tapat at maayos sa paglilinis ay nagpapakita ng respeto at malasakit sa ibang tao. Ika-4, ang maayos na pakikitungo lalo na sa mga matanda ay isang tanda ng pagmamalasakit. Ang sagot, tama. Ang respeto at maayos na pakikitungo sa matatanda ay nagpapamalas ng pagpapahalaga at pagmamalasakit sa kanila. Ika-5, na aksidente ang kamag-aral mo na nagbubuli sa iyo. Hindi dapat pagmalasakitan ang ganitong tao. Ang sagot, mali. Ang pagmamalasakit ay dapat ibigay sa lahat, kahit sa mga nagkamali, dahil ito ay isang tanda ng kabutihan at pagkatao. Pagninilay sa pagkatuto. Balik tanaw sa kabutihang asal at wastong pag-uugali, magnilay at sagutin ang mga sumusunod. Una, bilang mag-aaral na may kabutihang asal, ikaw yon. Ano pang kabutihang asal ang iyong natutuhan sa araling ito? Anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto, kaugnay sa iyong natutuhan sa kabutihang asal sa aralin? Pagsusulit at ebalwasyon. Payo ko, kaibigan ko. Anong magandang payo ang sasabihin ng iyong pamilya o ikaw mismo sa matalik mong kaibigan o ang kaniyang pamilya kapag nakikita mong ganito ang sitwasyon nila? Mamarkahan ang sagot ayon sa nakapaloob na rubrics. Sitwasyon ng matalik mong kaibigan at ng kaniyang pamilya. Una, nagpapakita ng malasakit sa kapwa. Ang payo ko, ipagpatuloy ninyo ang pagiging mabuti sa kapwa dahil ang malasakit ay nagdudulot ng magandang samahan at respeto sa komunidad. Ikalawa, hindi nakapagdala ng baon para sa recess. Ang payo ko, maghanda ng maaga para sa baon at kung wala, maghanap ng alternatibong paraan tulad ng pagdadala ng prutas mula sa bahay. Ikatlo,
tumutulong sa barangay, paaralan at simbahan. Ang payo ko, napakaganda ng iyong ginagawa. Ituloy ang pagtulong dahil ito ay nakapagpapalaganap ng kabutihan sa inyong komunidad. Ika-4, nakalimutang gumawa ng gawaing pantahanan. Ang payo ko, subukang maglaan ng oras para sa gawaing bahay upang maipakita ang pagmamalasakit at responsibilidad sa pamilya. Ika-5, nagbibigay oras sa mga nangangailangan na kapitbahay. Ang payo ko, mahusay ang pagbibigay ng oras sa iba, ngunit huwag ding kalimutang alagaan ang sariling kalusugan at oras para sa pamilya. Narito ang rubrics sa pagmamarka. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!